Gaya ng binanggit ko kanina sa reel, no? Pag-uusapan natin ang tungkol sa three cases, no? Yung labor case, tapos qualified theft case, which is a criminal case, tapos yung malicious prosecution case, na kapag nagsama-sama sa sitwasyon ng dalawang partido na normally employer tsaka employee, no? Nagdemandahan because of labor issue. Yung sitwasyon na yan, nangyayari kadalasan kung halimbawa, ang empleyado nag-file ng labor case. No? Yung kumpanya, para makagain ng leverage, magpa-file kunwari ng criminal case. Especially kung ang reason behind the filing of the labor case ay illegal dismissal. No? So, na-dismiss for just cause, halimbawa. Tapos, yung ground for dismissal sa just cause na ginamit ng employer is serious misconduct or theft. So, to-terminate na si empleyado, and then si empleyado magpa-file ng labor case. So, si employer, para magkaroon ng leverage, magpa-file naman ng qualified theft case doon sa kuno na ninakaw na property ng company. So, si employee naman niya nagtatanong, paano naman yung ganon kapag nagkaroon ng dismissal doon sa criminal case? Ano yung pwedeng ikaso niya kay employer? Dahil siyempre may abala yan. No? So, ang pwedeng ikaso dyan, yung malicious prosecution niya. Assuming na lahat ng requisites, elements ay present na. Discuss natin further. Shout out muna natin yung ating mga masugid ng taga-subaybay. Alright, so balikan natin yung scenario. Si employee, kinasuha ng theft sa kumpanya. Lumaban. Nagpaliwanag, dininay na nagnakaw siya. So, sa company naman, I don't know for what reason, pwedeng may mga opisyal na may tinatakpang pagkukulang. So, idinidiin niya yun si empleyado, halimbawa. So, tinanggal, no? Para kadalasan itong mga opisyal na hindi magmukhang incompetent sa loob ng kumpanya na nawalan ng property yung company, no? Because of neglect, halimbawa, or lapses sa procedure. Kasi pag may neglect and lapses sa procedure, nagre-reflect yan sa mga opisyal na may duty to make sure na walang lapses and maayos ang procedure sa part na yan. Ngayon, kung may lapses, ito mga opisyal, para hindi mapag-initan ng mas mataas na management, maghanap ng fall guy, maghanap ng palusot, no? Mag-excuse na sabihin, ay ito ninakaw ni ganito, ninakaw ni ganyan.
Oh, kahit hindi naman. So in that case, si top management believes na kaya nawala yung property ng company is because of serious misconduct ng fall guy. Si fall guy, parang point nila, we cannot control. Kung nanakawan tayo, talagang ang nagnakaw ay may kapasidad talagang manguha. No? So, ang gagawin nila, tatanggalin nila ngayon yun. Ano? So in that case, si top management, ang focus nandun sa fall guy. Thinking na yun ang yun ang kumuha ng mga property ng company, no, na theft. So, wala ang focus ngayon doon sa official na neglectful sa kanyang trabaho, na nagkaroon ng lapses, no. So, paninindigan nila ngayon na si fall guy ang nagnakaw ng property. So, tatanggalin nila. Si fall guy naman, siyempre, believing na may injustice kasi hindi naman siya nagnakaw eh. Hindi niya naman kinuha yun eh. Nag-file ng labor case, siyempre illegal dismissal, no? So si company, gusto niya, tinanggalan yung empleyado nang wala siyang liability doon sa empleyado na yon. So kung halimbawa, naka 15 years na yon sa service, ayaw niyang magbayad pa ng separation pay, etc., etc. So, paninindigan niya talaga na legal ang dismissal o valid ang dismissal. So, sa harap ng labor case, ang gagawin niya is mag-file siya ngayon ng UNO, qualified theft case. At sa criminal case. So, seeking the imprisonment of the employee who was a fall guy. Si employee, syempre, magkakaroon ng makakaramdam ng fear factor, di ba? So isipin niya, baka makulong siya, ang kalaban niya, malaking kumpanya, malakas ang employer, may resources, may pera, etc. So, yan ngayon ang leverage na sinasabi ko kanina, na parang may pambato si company because of that, no? Si company na malicious. So may mga fiscal tayo, may mga magagaling tayong husgado na talagang nakikita minsan yung scheme, no? Na pakulo lang ang lahat ng yan, na pinag-iinitan lang itong taong to, and somebody wants to have a clean name inside the company kasi ayaw na ma-terminate ng company for gross neglect of duty, halimbawa, yung official na yan, or loss of trust and confidence. So, yung kawawang fall guy ngayon, syempre, dumaan sa napakatinding prosecution, submit ng mga counter affidavit, kung ano-ano, di ba? Hindi makatulog, nagulo ang pamilya, nagulo ang, di ba, mga ganyan eh. Stress, anxiety, and all na kasama sa taong humaharap sa isang criminal case. So it turns out, dahil magagaling yung mga fiscal, magagaling yung judge, na-dismiss ngayon yung criminal case na qualified theft. So ngayon ang tanong nila, ano ang pwedeng ibalik doon sa employer? Ang sagot natin, ang kasong na ibabalik kadalasan dyan is a malicious prosecution case. Ano yung malicious prosecution case? Sa kaso ng Magbanwa versus Hunsay, sinabi ng Supreme Court na ang malicious prosecution is a civil action for damages brought by one against whom a criminal prosecution, civil suit, or other legal proceeding has been instituted maliciously. And such proceeding has terminated in favor of that person. So, yun ang malicious prosecution. Ang ibig sabihin, ito daw yung kaso na isinasampa ng isang tao na naharas, no? Na ginawan-gawa ng kaso na na-dismiss with finality. So, ngayon siya pwedeng mabayaran ng damages. Napakaraming provision sa civil code ang nag-support sa malicious prosecution case. Meron ka dyan human relations,
Meron ka dyan sa moral damages, yung gano'n, napakarami. 19, Articles 19, 20, 21, 32, marami yan sa civil code. So, yun na pwedeng ibalik dyan. Now, if you look at it, kung titingnan mo yung mga ganyan, may labor case kang pending, may hinarap kang qualified theft case, and now may isinusulong kang malicious prosecution case. So, ang tanong, paano mo i-handle yung mga ganyan mentally? No? Ako lagi, as I always said, in facing cases like that or in dealing with cases like that, you should always be principle-centered. Ano ba yung prinsipyo mo dyan? You should always have your version of truth sa sarili mo. Bakit sabi natin version of truth? Kasi may mga ibang tao, may sarili din silang version of truth eh. So, your version of truth, panindigan mo, i-anchor mo yan sa prinsipyo mo, no? And you really have to fight for that. So, yun lang naman yun. The rest, incidental na lang yun, ano? So, it depends on your conviction to fight. It depends on your conviction to seek justice. So, ipanalangin mo rin yan, napaka-importante na meron kang faith in God, no? Whatever faith you have, anong relihiyon man yan, doesn't really matter. What's important is you have faith in a supreme being, no? Kung ano man pinaniniwalaan mo, importante sa lahat yan. And then, your conviction, your principle, your will to fight for justice, and your version of truth. So guys, if there's anything more na gusto niyo ma-clarify, kung may gusto kayong mga iba pang discussion, let me know. No? And again, sa mga employer, paalala lang, pag wala namang rason para file ng criminal case sa mga empleyado, huwag nyo lang gamitin yung mga criminal cases na yan para lang iharas, no? Ang mga empleyadong valid naman na pinupursu ang kanilang labor case, no? Kasi may mga iba minsan empleyado, ill-advised lang naman yun eh. Ibig sabihin, kahit sabihin natin na mali ang ginawa nilang argumento sa pag-file ng labor case, kung sila naman nakikita ninyo na they really believe in good faith, na meron silang labor claim, eh wag nyo namang personalin. No? And siyempre, mas importante, yung talagang meron siyang labor claim. Eh, wag namang babalikan nyo ng criminal cases para lang i-drop niya yung kanyang labor case. Na dapat, hinaharap nyo na lang instead na kagawa-gawa pa ng mga kasong walang kwenta. Just for the sake of gaining leverage. Dahil pahihirapan yung mga pobreng empleyado. Yung mga taong wala namang ginagawa masama, inistorbo nyo lang yung pamilya, sinisira ninyo yung buhay nila. No? So, wala naman sanang ganun, ha? Again, thank you for watching this video, and I hope to see you in the next videos. God bless.